Maayong gabi sa tanan ng mga kaigsunan. Ang gatong natin sa gawas na medyo sakit-sakit yung mga hawak. Dili ko na ay mga bakante rin, mga napulo siguro na or mga napulo pa tao na pwede makalingkod rin. Kaya kung di na ako, tingali o wak mo isang liganan, unya mahulog mo din sa lingkuranan. So, sulong mo rin, mga kaigsunan. Pinas ako ang karoon din, nga karoon lang yung naka-anhin. Sulong sa kasimana nga pag-seminar na ito, kasagamot. Karoon lang yun. Murag ako lang. So, ako lang nagpataas. Welcome sa mga kaigsunan lang ko. Ako lang nagpataas. Day, leo ko day. Sa akong lektura tungkol sa pahulay, Mike Loy. kung ako ito nasabtan pa kayo mga kaigsunan, importante yung pahulay. Nga ang Ginoo, bisan wala siya naka-gikapoy, apan may pahulay siya, gumikan kay iya hatag ng modelo para kitang mga katawhan makapahulay siya. O kini maayo para sa tuwa, labi na sa mga ginakapoy. So, kagabi atong naisudan nga ang adlaw ipahulay nga gihatag sa Ginoo nga gibutang sa napulo ka sugo sa usa ka semana ang Ginoo nangayo usa ka adlaw nga diay mo pahulay ikaw kanang adlaw mao ang pag himaya sa Dios, pagsimba kaniya, pag-ila na siya ang magbubuhat. Mahinungdan nga dipili niyang adlaw na ikapito. So, ang adlaw ikapito ang unibaluan nga diay si Kristo mao sa mga adlaw nga siya simba disulod sa sinagoga sa templo. Haron na upahulay o nagbasa siya sa kasulatan, dili mo tingog na pahulay matulog lang. No? Kung dili magsimba, magpahulay kita sa trabaho. O adlaw ni kapito nga mo, unsa ang adlaw ni kapito? Adlaw nga Sabado day. So, o mga adlaw ang mga kahigaraan nga wala pa nagbantay sa adlaw nga Sabado, kamo giawhag kung kamo motuo sa Biblia na atong kina-istadihan karon. Kinsa rin di mamakak? Kinsa rin di mamakak? Ang Ginoo rin di mamakak. O niya gusto sa yawa nga kita mag-istadi Biblia kay para ang atong tuhuan ang dili Hinoon. Okay? Now din ang atong paghisgutan karon na human maghapon ang divine rights versus human rights. Ang atong diskutan karon kini gitawag nga heinous crimes. Paspasadap ni dahil mo giadlaw diri nga mga slides. Heinous crimes. Makita na sa ng picture, di na lang nato kay isa-isa kay sa kadaghan-daghan siya. Ang war against drugs karon na mooy sentro sa atong nasod, ikaw nga plataporma sa atong nga presidente, mooy nakapayari sa tibuok kalibutan bisan ang United Nations ni question ni Eric. Pero mga kaigsunan, ang plataforma sa itong Ginoong Kristo, wala lain kung nila suman. War against death. Now, atong makita karon mga kaigsunan, nga ang gobyerno naging batok sa drugs. Also ring drugs. Okay, atong may hoang na bagkulan karong hearing sa Senado, ang mga panghitabo ay dawat kong drugs na umalit update. Yalong July 1 to 13, 135 ang gipatay nga sangkot sa drugs. Andi, makita na ito ulit ko, dito na ako isa-isang pagbasa. Ang latest karoon na November na update, dikapat na sa 4,800 deaths nga namatay sa war against drugs na related na siya. Nga, ino na ito, nga sangkot sa drugs. Di ba? Nya, sumala sa balita, sa itong nalungga na, nga mukabat pag 20,000 ka mga patyunon sa war against drugs. Nagano na siya. Pero akong susihon diri karon mga kaigsunan, ako lang isa-isa gamay. Actually, kung kini ang drugs, mo ni ang government, mo ni ang PNP nga nag-loan power, mo ni ang shabu. Unsa ni shabu? Mo ni siya ang mga kung sabi unsa ni Korean drugs ba o kung si Carbo drugs. Kini ni yuta mo ni ang people, o niya akong susihon kung unsa nahitabo. So ang drug lord na tamakan sa loan power. So mo ni ang sitwasyon mga kaigsunan. Kung sa karong grass pa, ang kining siya bumoro ning mga dahon. No? O
o marijuana. Ang ugat di ay kining sigarilyo. So sa mag-lumawal lang karon, siguro after 6 years nga mawala na si Duterte as president, muturog gihapon ang sagbot. Nga naman, kay ang gamot na naman. Ang say gamot? Ang gamot is sigarilyo. Na ako mo makita sa inyong silingan na sigarilyo. Na makita lang niyo sa dalan, nag-isagiri sa Davao, sa highway, na ako yung sigarilyo. Nakakita ba kaya kung pulis na manigarilyo? So mga kaigsunan, so kaya mo na sa tinuod, sigarilyo is the most addictive drugs and the most public health disaster. Pinay mamatay sa sigarilyo sa Timog Kalibutan, 3 million ang mamatay sa usuka tuig. Nga mas daghan pang namatay sa sigarilyo kaysa tsunami. So kamay ba na siya, anong 20 mil? Now, rin ato makita, so mo ni ang senaryo, ang mga siyabog marijuana di pang lumawal pero ang ilalong mao na siya ang growth cause. Ang cigarette is smoking. Okay? So mao ni siya. Sa ako na ginaisdukan kagabi, ang human rights is a combination na naa sa sulod sa kasing-kasing ang sala. The will of Satan is sugarcoating with the human rights or with the man's will. Mo inungdan na ingon si Kristo nga kung ang inyong gamot mo inungdan sa pagpakasala, putla na, mas maayo pa ipungkol nga muadto sa langit kaysa tibuok lawas muadto sa impierno. Ingon si Jesus Christ, kung ang inyong mata mo inungdan nga nagkasala, lugita ka na, mas maayo pa ibutang na musulod sa langit kaysa tibuok kumplito ang mata nga pagulong sa impierno. Pero ang problema mo kaigsunan, ang atong kasing-kasing mo inungdan sa sala. Kaya naman, naa sa sulod, naglublob ang sala. Mala ni San Pablo. So ano, i-define nato ni karon ini tagna unsa ni hinios. Ang hinios is very bad or evil, deserving of hate or contempt. So ang quick answer, what is heinous crime? Heinous crime is an action that is not just illegal but it is also considered hateful or reprehensible. Okay? So mo, ako na may direksyon. So atong tanawon ang heinous crime. Okay, round 1 fight. So morning conflict, no? Flesh versus spirit. Makita nato din sa Galatians 5 verse 16. Apan ako magainon panagawi kamo diha sa espiritu o ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. So in our hearts, walang ingon ni Aristotle nga I count him more braver who overcome himself than who conquer his enemies, for the greatest victory is the victory over self. Di ingon si Illinois, the greatest battle ever fought is fighting against self. Kinsa atong kaaway? Ang yawa. Pero ang will of Satan nakalublob sa atong kasing-kasing. That's why, because of our being selfish, ang ilan na labing katong kaaway sa tao is ang atong sarili. Now, the great war is spirit versus flesh. Ang Biblia is God, kay ang mga pangibog sa unod, kasumpak sa espiritu, o ang mga tinguha sa espiritu, kasumpak sa unod. Kay kining duha, nagkasino pa kay man, ang usa-usa, aron ka mo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. So ato na iskutan kagabi, nga ingon ni San Pablo nga siya, ano na siya matawag na kung sa atuan na terminolohiya karon, kleptomania. Kanang kleptomania, nga bisabay hinungdan na kaldero o plato, na sa silingan nga wala gamit, ginakawat. So ang nature sa tao, nahimong mangawat. Okay, mangawat. So mauna siya ang nature sa nato. So ang nahitabo, kung unsay buhaton nato, di nato mahimo nga naman. Kay ang naa sa pagsulod nag-away, nagsumpaki ang duha ka butang. So sa duha ka butang nag-away. Okay, mauni siya ang flesh and spirit. Now, apan kung kamo ginagmanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasubuan. So ang kasubuan ay gihatag dili para sa mga matarong, para sa mga dautan. Ang subok na nag-ingon, ayaw pagpatay, ayaw pagpanawag, ayaw pagpanapaw. Para sa mga katawhan na nagtuman na nili, hindi kami para sa ilahan. Pero para sa mga masinupakon, moong kini para sa ilahan, ayaw pa pangawat. So kung ikaw ginamanduan na sa Espiritu Santo sa Ginoo, dili ka na ilalom sa kasubuan. So ang ilalom sa kasubuan, katong naa sa gitawag na under arrest. Under arrest. Ang ilalom sa kasubuan, katong naa sa believed prison.
Oh. Ang tao na malaya na naa sa gawas sa Kristohan, mao na sing tao na under grace. Usahay na misunderstood na siya. Kamu ilalim sa kasuguan kay sige kong bantay sa sugo. No, that is wrong. So, mao na sa mga kaigsunan. So, kung gaya kaayo, ang mga buhat sa unod na mao kini, paghihilawas, kahugaw, kaula. So, mao ni siya na ang usa sa mga gitawag na usa man yung kan, kining kaula kay ang English is lasciviousness. Lascivious. So, mao ni siya ang nakasulat diri. Basahan na ninyo. Now, pagsimpag mga Diyos-Diyos, panglama, mga dinontanay, mga pakigbingkir, mga bugo, kapungot, iya-iyahay, sinupagay, pundok-pundok, kasina, hugog-hugog, hudyaka, bahak-hak, o mga butang na maingon-ingon na ini. So, napa siguro yung butang na ingon sama nga na wala masulat, mauna siya nga ang okay. So, din mga kailangan itong mga kaigsunan, ako naman na-eskutan sa pipila ka mga gabi ang napulo kasugo. So, kining bunga o bunga sa unod, mauli siya ang supak sa balaod o sa sugo sa Diyos. Pasidaan ko kamo ingon ni San Pablo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa dingharian sa Diyos. So ang supak kay sa balaod, ang dili pagtuman sa sugo sa Diyos, ang giingon ni Kristo, giingon ni San Pablo sa iyang sinulat, dili makapanunod sa dingharian sa Diyos. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kaluo, kalipay, kalinaw, paido, pagka mapuanguron, pagka maayo, pagka matinaw manon. So makita nato rin ang kontrast sa duha ka pamilya. Unang pamilya ang amahan mo ang Diyos na buhat sa langit o sa yuta. Ang ikaduha nga amahan is adopted father na pamilya na nagsupak sa Diyos. Mauna na ini at iyahang kontrast bunga sa Espiritu. Ano sa bunga sa unod? So, kanang gitawag na posisyon. Kanang naposes. Kung naposes ka sa balaang Espiritu, mauni ang imuhang kinaiya. Mahigugmaon, malipayon, malinawon, mapailubon, mapuaguron, o pagkamaayo, pagkamatinumanon. Apan kung naposes ka sa unod, naposes sa demonyo, demonyo pagkadautan, mao na to ang diingon dito, mahangha, iya-iyahay, panagbingkil, panag-away. So naadiri ang long suffering. Sa picture, mula ni sila siguro, paano man. Nagplano sila gano'n sa magpakasal, dugay-dugay na nagkasal siguro. So magpaano. Kaangho, pagtugong sa kaugalingon, na sa maumangkutan, walay kasuguan na kabato. So ang mo, di pasabot rin mga kaisunan. Kung iyong pasabot ni diri ang Galatians 5:22, murag siyang ni siya nga nakasulat diri. Pero it is only one because it is singular. The fruit of the Spirit is love. So mo na siya. So sumakutal, kinilang siyang nga diskutan diri usalan. O ang ikanapulo, kinilingon diri against us, there is no law. Meaning, this is obedience. O pagtuman sa sugo sa Diyos. So, din sa versikulo 24, nagaygon ang Ginoo. O ang mga iya ni Kristo, Jesus, na naglansang sa ilang unod diha sa krus. Dala ang mga pamilbog o mga tinuha ni ini. That's why si San Pablo, iyang i-recognize, nilagin mo siya, I have crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So, mo ni siya. Now, din mo ni ang sulti ni Kristo. Na gilansan ako sa gisulti na Pablo na itungkol sa paglansan sa iyang pagalingon ano. Na uban kang Kristo siya gilansan, ningon siya dili na ako ang nabuhi kanako kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. O ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong
di na kinabuhi pinagi sa atong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanato o dito diyan sa iyang kagalingon alang kanako. Now dinhi kung kita na nabuhi man diha sa espiritu nan kinahanglan managawi usab kita diha sa espiritu. Kung maayo ang imong gibuhat, kini ato makita magkaigsunan ang senaryo. The first person nga consider sa Ginoo as kanang word na pangit. Mahimong pangit. Human being is the most kanang dito nga masterpiece sa Ginoo. There is no ugliness o walay pangit sa gilalan sa Ginoo because human being is created or was created in the image of God in His likeness. Pero nahimong pangit gumikan kay nakasala o ang kapangitan sa tao not necessary sa outward appearance, sa physical appearance, but sa inward. That's why nga si Cain, sa diyan ipatay niya si Abel, bisag gwapo sa appearance si Cain kay first man siya nga anak ni Adam at Eve, pero niingon ang Ginoo nga nganong nga nagpangit ang imuhang gadway. O sa diyan to nga nagsilos na niabot ang pagkasiloso sa tao. Kung maayo ang imong gibuhat kini dili ba pagadaygon? O kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahayad sa kanhaan o kanimo mamao ang iyang tinuha apan ikaw magabuot niini. So it depends upon your choice. So Ginoo naghatag still of freedom of choice. So kung ikaw nga nayawaan man ko, usay pasaninglan or most of the time iyawa na pasaninglan na out of picture na ang yawa, ang iyang sala sa yawa katulad itong pagtinta ni anan og iba human ni ana kita na tanan ang responsable. Pero say mangita ang taglusot mamasali ang pagkita. Kung nangawa ka, mahigan na yawaan ko, nakakawat ko. Kung nakasala ka, mga anything na nahimo na to, atong pasalingan ayaw. Pero ingon ang Ginoo, ikaw ang magbuot din. Okay? So din mauni ang senaryo na hitabo. Kung mag-disco ka kidnapping, ang word na kill di ay actually sa unang panahon, ang sara sa tao sa unang mangawat o kanan natin ang kanding. So ang word na kidnap is derived from that original word na tawagan ko kanin din kung tawag na kanang kanding, so karon kidnapping. So bisan o kanang tigulang na nga kidnap po niya ang term, tigulang na kidnap. Okay? Pareha sa karnap, isang motor, karnap. O isa pa, isang kabayo, karnap. So din so crime against children are the most heinous crime. That, for me, would be a reason for capital punishment because children are innocent and need the guidance of an adult society. Secret is one, no? Dahil tumuli sa about sa heinous crime. Heinous crime. So si Lizzie Harrison, ningon sab siya, never slam a car door. According to the Chester Elite, it's a heinous crime as heartless as kicking a puppy. So kanang manipa din kakuan, heinous crime din na. So pila sa ato diri nga masipag pero o kanang maikoy. O kanang mairing. Sabi ko, heinous crime daw. O niya sama sa naglampa o sira. So maglampa kayo sira o kanang mga sapuntahan. Okay lang kung hangin sa ang hangin maglampa kusog. Kaya sa ospital ay man kayo matutuwa niya ito kanang isulong mo na igawas. Bukaling lang lagapak. Kung kuyawan ang pasyente pero hangin na ito. So hindi kayo maayong na ano mo ang puntahan. Now the most heinous and the most cruel crimes of which history has record have been committed under the cover of religion or equally noble motives. So bisa mayong yung tinuha, mayong katuluan. Yeah, religious ang yung katuluan, but according to Mahatma Gandhi, that's still a heinous crime kung ang imong gigamit ang religion. Okay, that's why kanang mga false prophets, false Christ, and false teachers considered by Jesus Christ na pinaka-heinous crime. It was a heinous crime against a truly innocent victim. Now Genesis, ato makita na when Adam and Eve committed sa crime, ang crime na commit ni Eve
is only, stealing. So, ang word nga hinios, sa ito ang word, ang hinios ko, kato, ginatagtag, ang ginapagkay, But, biblically speaking, anything nga ito ginahimo na against the Lord. Because sa Ginoo, walay white o walay puti o ito na baga. It's it's a sin. So people sin atong for by the blood of an innocent substitute. Pero mo, nagsugod ang heinous crime when Adam and Eve committed sin against God. The victim, the first victim was the Lamb of God. Kordero sa Dios. Nga gipatay, gipanitan, para gihimong sa nina ni Adan o Eva. And that was being considered as heinous crime. But no because of God's love, iyang gihimo ang pagpatay sa animals to ransom, to redeem the humanity. Okay? Now, dili. Pag-abot sa New Testament, daghang mga panghuna-huna nga moingon ang mga nag-study sa Biblia karon na ang natulog kasugo is already obsolete. It is not necessary anymore nga naman. Kaya ang nagtabo ang word, ang kasagaran na itong pinahimo is against the law. Pag-ingon sa Ginoo nga ayaw pagkaibog, ang kinaiya sa tao na ibugol. That's why nga to justify nga padayon na ang imong pagkamaibugol o ang imong himuon ang balaod sa Dios mo'y atong i-abolish. Pero si Kristo, dili na naman, naabili, ingon siya. Nakatulog ka mo sa giingon, ayaw pagpanapaw. Okay, mo na ingon sa 10 commandments, ayaw pagpanapaw. Apan si Kristo ingon, sultihan ko kamo. Nabisan katong magatan-aw babae uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing. So kini ang bitinaw ni Kristo pagkasulti. Nga kung ang natulog kasugo ng Ginoo nga do not commit adultery. Sala ang pagpanapaw sa unang panahon ang mag-convicted ka na nanapaw, ang ilaha is stoned to death. Ang pinakasakit kay ang babae mo ay ilahang kinasimbinsiyahan. Unya, magtabon dito, magkalot o mga taga-liog, taga-diri, taga-ibabaw lang sa hawa, ilubong ang babae nga lawas na buhi pa, pagkatapos, mga 10 meters ang distance, bali naay mag-circle, o niya, ang unang yun ng ubato is ang tatay, kung buhi pa na, tatay, nanay, mga anak, o ang bana. Pagkahuman, ang tanang mga naa dito sa palibot, bubato, hangtod na ang gatong isindi siya mamatay sa bato. That's why nga, kining babae na nadatpan ng di akusahan na nanapaw, di limanda. O niya, naingon si Kristo. Nagsulat siya, ingon siya, kinsa may walay sala sa inyo ha. Nagsulat siya sa kanang balas, at sa tayo siya man diha. Ingon si Kristo, kinsa may walay sala, may una mo, bato. Hinahingay sila panghawa. Nga naman, di padayag yun ni Kristo. Nga bisan sa huna-huna lang. That's why, kabantay mo sa tradition sa Muslim, ang sa Muslim, ang ilahan yung sapot sa ilang babae, tabunan gali, halos mataray makita. Bisan baba di makita. Pero karon moderno na Muslim, nanay, kita ng naong. Nailahanan sila kung minyo ba o dalaga. Pero karon tanan, igang kayo, kita, igangan ka. Mga westernized, maigangan sa. Magtanaw ka, igang. Pero gihimo na silang tradition as religion. Nga naman, kay ang lalaki, kung makakita o kanang tingno na ito nga na-display, mauling giingon ni Kristo. Wala kay balo, sa atong hunahuna sa tao, pero it's a crime according to him. Isa ka pagkaibog. Okay? So mauni ang senaryo, no? Nga bisag unsa ka buutan sa tao, bisag unsa ka religious sa tao, there will be temptation labi na sa muna na. That's why umabot na siya sa sitwasyon. Bisag ikaw pa usa ka santos. Ino na to na usa ka religious person, naingon din di correct yun ni Kristo na
ang mga religious leaders sa una, batuon yun ang mga nanakaw. Pero gipalawan sila ni Kristo. Nga bisan sa imong hunahuna lang, nakasala ka na sa sala ng pagpanakaw. Okay? So, niyon si Kristo, busa ko ng imong tuong nga mata. Mao ang makaingon kanimo sa imong pagkasala. Lugi ka o isalibay kini. Kay maayo pala, alam kanimo nga mawalan kang usa ka bahin sa imong lawas kaysa ibandol ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Magusong ng kumpleto kung impierno na ikalulong. Mas maayo pa'y walay kamot, walay mata, di ba? Maulay nga tining versikulo, biblika ni siya. Na kung ang imong kamot mo inunggan o ang imong tiil mo inunggan sa pagpagkasala, ukda siya. Mo na katong nga diabetic, ginaputol yun na siya. Na naman, kay mas maayo pa'y pungkol ka matuhi, kaysa maayo mong tibuok lawas ni mo kumpleto pero na-infected sa kanang natunog ang tamtax, kunya diabetic. Daghan ang nalunggan na ito na namatay, kay wala putla ang tiil, kay kumpiyansa. So mo nang ipaputol sa Ginoo. Ang matag usa nga nakadumot sa iyang igsoon, mamumuno. O kamo nasayod nga ang mamumuno walay kinabuhi gayon nga magapabiling diha kaniya. So dinhi kung atong istadihan ang kontra sa New Testament sa panahon ni Kristo, literally wala man kay ang word of God is not bounded with the old anyo. Ang old anyo nga term na testament is a covenant. Katong daan na pakigsaan, bagong na pakigsaan, naghisgot sa pagpatay ng karnero ingon nga offering, sacrificial offering. Ang New Covenant or New Testament naghisgot sa pagkamatay ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. So, sumatotal ang Bible walay old anyo. Kaya sa New Testament, sa Matthew, ngadto sa Revelation, puro na gikutlo sa Old Testament. So, usa na siya. That's why nga pag-ingon ni Kristo, nga pag-ingon sa uban nga wala na isugo, ditinaw ni Kristo. Ano sa mga di ko sa niya pagsambot na to? Pag-ingon sa Ginoo ayaw pagpatay, kanabang sugo, kanabang sala, nga ayaw pagpatay. Diha ba ka masayran o ma-convict na sadaan kung ikaw nagdalag ang malay niya imong gipatay ang imong silingan o ang imong kaaway, imong gidunggab? No. Nag-ingon kayo, matag usangan nagkadumot sa iyang igsoon, mamumuno. Huwag ka mo nasayod na ang mga mamumuno dili makasunod sa langit kung dili ma-hinurusol. So mga kaisunan, bisan mo ika nga Adventista mo ko, elder man ko, or official mo sa church, and even ministers or evangelists, kung nasuko ka ika sa atong isig katao, convicted ka sa Ginoo. Dili lang halata, di lang ka mapriso. Naman, kaya wala man sa balaod sa yuta na mapriso ang nasuko. Pero ang sa Ginoo na. Okay? Kaya ang kasagaran na convicted na maadto sa believed prison, katulad naka-commit of murder, adultery. So mauni siya ang mga dinasulti rin. Ikaw si Kristo na dumo ninyo ang karang panahon sa nasunod mao kini, pero mao kini ang gihatag niya sa New Testament na siya. Nabisan ang pagpanumpa na mo ikaw, ano lagi niya kung isultation gani, mamatay pa na among silingan. Di ba na yung mga anak ng saan? Nga mo yung sure kita yung isulti. Kaya yung palimalos. Okay? Okay. So, lagi ko na rin so, unsa man yung sala? Oh. Kaya ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangipog sa unod, o ang pangipog sa mga mata, o ang pagpagalbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, kung dili sa kalibutan. So, there is conflict. That's why ang plataforma sa atong Ginoong Jesucristo na war against death, kinahanglan na ang atong warfare, ang atong pakig-away, dili lang sa kanang pipila ka tao, we are fighting against the world sa kalibutan. O kung ikaw makiputistigo o ikaw makipag-allegiance sa Ginoo, gikan sa yawa, tayon sa Ginoo, musugot sa dili ang yawa, maligkamot sa pagpatay sa atua, sa dili pa nato masulti ang kamatulan sa atong isig ka tao. Diba? Magkulang karon na kontrobersya sa hearing sa Senado na si Espinosa sulod sa bilangguan ipatay. So, naarin lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So, mauni siya ang bitawag na
against death, war against death. Mauni ang kalaban, pero kining kalaban nato, kining tulog ang kalaban nato, musugod ka sa dili, naani sa atong sulod sa kasing-kasing. Okay? Last of the eye, kining covetousness, pagkaibo. Unsa pa? Sensuality, cravings, lust of flesh. Apil, ganda yung one, no? Bisan sa mga basta flesh. Pride of life, pride, self-exalting. Kining pagpagargo or nature as human being na sa ato ang pagkagarbuso. So, money lust of the flesh. Eating addiction. Kusog, ating bata sa pagkaon. So, mahilig bata sa eat-all-you-can. Okay ba, basta daghang kwarta. Eat-all-you-can. So, ang sa Ginoo di ay dili eat-all-you-can. Nga naman, dili ka nang mananap na pwede kaunon. Dili ka nang mananap ditugot na kaunon. Okay? Sexual addiction, drug addictions, fitness addictions, alcohol addictions. So, mauli siya, no? So, kining drug addictions, at yun ni ang sigarilyo. So, another worst of the flesh. So, makita na ito din eh. Sa atong ginabasa na kanina, no? Nagpalibot, pero tinadhana. So, literally, works of the flesh is against the law of God. So, sa'y palawagan sa Ginoo. Ato nakita ang kaigsunan na kung ato daing i-realize, kung ato daing sumahon, kung ato daing i-evaluate ang atong kinabuhi, kang kinsa tang anak, kinsa na atong tatay. Oh, we are adopted children of Satan. Si Satanas mo ay nahimok na itong amahan. Literally, kung bukat man ang pulong na ino na ito, word na satanic, ang atong nature satanic. Ino, dire? Ang nature sa tao, ang atong kaisipan, since the will of Satan is already sugar-coated with our man's will, naa sa sulod na naglublob ka na ito, nangingon si San Pablo nga ang sala na naglublob sa atong sulod mo'y nagahari. So literally, ang atong kaisipan is controlled by the evil one. So it's already gitawag nga according sa writings in Illinois, satanic agencies. So nahimutan ahente. So unsay panawagan ni Kristo? Ang panawagan ni Kristo nagayon siya. O si Jesus mitubag kaniya. Sa pagkatinood, magaingon ako kanimo. Gawas kun ang tao igaanak kang usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So mauni siya mga kaigsunan nga naman. Kay kung dili ka mahimong born again, kung dili ka anak pag usab, unsa man, di ka makasunod sa langit. Nga naman, kay ang atong kaisipan yawan on. Tinaw dili. We are enmity against God and we are sold under sin. We are carnal, sold under sin. So, ang solution, niingon si Kristo, except a man be born again, he shall not see the kingdom of heaven. Si Kristo na sa awang kanado, pakitaan ang gingharian sa Diyos. Kinsa gani ang hari sa kalibutan? Kinsa ang hari sa kalibutan? Ang yawa. That's why niingon siya, pakitaan ang gingharian sa Diyos. Kung ang iyang pagkamataro. So, kung saan na ito pagpangita, naingon din si Kristo, except verily, verily, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, magkita ka na itong ginagawa sa Diyos kung mag-born again ka. So, kung saan ang born again? Ang born again is a change of attitude, a change of behavior, a change of character, from satanic to Christ-like character. Gikan sa pagkakapugiro, nato sa pagka-mapailumsan sama ni Kristo. So, mo na hindi sa born again. Sa physical na kahulugan sa born again is a change of lifestyle. Mo na gingon sa new start. No? Kung sa dili pagka-born again, kusog ka manigarilyo, pagka-born again Christian ka na, dili ka na manigarilyo. Mahipot ba, dili na manigarilyo o Marlboro, pero ang iyang mo, magpikit ng marijuana. Kung siya muna, so dili na siya born again. Kung sa una, kusog ka mainom kung tandiwairan or any drinks na makadaot, kung born again ka na, unsa man, tubig na lang ang imong
inom. So kung inom ka tanduay lang, tugitin akita siya. Okay? So dili born again. Ang ang born again na tinuon, mao ni. Kung sa unang panahon, kusog ka magkaon ang Gritson nga baboy or humba na baboy, kung born again Christian ka na, mukhaon kag humba, pero nangka na. Dili na humba na baboy. So muna siya ang born again. So dili, atong susihon mga kaigsunan, naayon sa kasinabing dili, o niadtong panahon na si Jesus, gikan sa Galilea, niadto kang Juan sa Jordan, aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan, misulay sa pagsalanta, nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan na imo ko na bautismohan, o ikaw na hinuon ang kiyani ka nako. So, dili gusto mo ang Juan na iyang igagaw na si Kristo magpabautismo sa iya, kaya yan giisip na mas labaw sa iya, pero ang sa iyo ni Kristo. Si Jesus nikuha kaniya, itubot lang kini karon, kay anay kanato ang pagbuhat ini, aron sa pagtuman sa tibuok pagkamataron, o siyang sugod na lalaki. Mamutan ako sa inyo ha, si Kristo ba na ay sala wala? Sala ba si Kristo dili? Mamakak ba si Kristo dili? Kinsa rin mamakak? Si Kristo lang. Ang Diyos, di ba? Nagkaroon, kung sa may purpose na ang tao bautismohan para hugasan sa iyang sala. Ingon nga usa ka gitawag nga public announcement or kanang gitawag nga as kanang proof nga ikaw nagbagong buhay or nagbago. So kinahanglan igaalak sa tubig o sa espiritu. So mo ay kinahanglan. So dili kung si Kristo gani kawalay sala nagpabautismo din sa tubig, kita pagkaha kawalay, kita pagkaha na daghang sala. So pila sa inyo hadiri karon nga wala pa na bautismo ni sukat pasukan. Taas ang kamot. Kana wala pa gyud na uslop. Ang word na bautismo from the Greek word na baptizo na means immersion, na ilugong. Gawas atong wisig-wisig. Dili ko mao ang isulti sa Biblia nga bautismo mao kito nga si Kristo gibautismohan siya sa iya nga sa bautismo nga naa sa tubig. Okay? So dinhi ningon si Kristo na ito mo na himuha para matuman ang pagkamatarong as requirement. O sa nabautismohan na si Jesus, siya minawas dayon gikan sa tubig. O tanaw na bukas ang kalangitan. O iya nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsan na ingon sa lampati. O gipahiluna kini diha sa ibabaw niya. So dinhi makita nato mga kaigsunan na mihaw sa tubig si Jesus Christ. So kinahanglan siya daghang tubig. Dili lang usa ka baso nga tubig ang bautismo. Okay? So, unsa may purpose o katuyuan sa bautismo? Si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo o pabautismo kamo. Ang matapos sa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasahiluan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa na Espiritu Santo. So kinahanglan maghinulsol. Sa diha nag-study ta sa balaang kasulatan sa Biblia, kinahanglan ay maghinulsol kung ato nasabtan ang mayong balita. Si Kristo mingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo o magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo magpagahok man sa silot. So, mga kaigsunan, ug mag-atawa human sa palibot sa mga kaigsunan o mga kahigalaan nga adunay ka ingon nato desisyon nga magbago sa iyang pagkatao or mahimong born again Christian. Ang baptism by water o sa Espiritu magasunod o mga adlaw adunay baptism. Okay? So, katong gusto nga mo apil ni ining usa ka pinasahit nga seremonya, giawag mo nga mangandam. O usa kini siya ka total commitment ngadto sa Ginoo. Mura ni siya kung sa wala against drugs pa, mura ni siya uktok hangyo, tuktok hangyo. Na ang tao na sa dili na siya dunay allegiance na mubiya na sa kalibutan o sa buhat sa kalibutan na naako man sa kalibutan, magpakita sa iyang allegiance ngadto sa Ginoo pinagi sa pagbautismo. So ang meaning sa bautismo, nag-ingon diri wala pa kamo mahibalo.
nga kitang tanan nga bautismuhan ngadto kami Hesus Kristo bautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. So ang bautismo sama lang ipatay ang imong physical body, ang imong pagkasatan. So dili nato paaboton nga mamatay ang atong lawas sa dili pa ta bautismuhan. Busa pinaagi sa bautismo ginubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gipanaw gikan sa mga patay pinaagi sa imayo sa Amahan, kita usab magagawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kung kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya, na may usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa iya. Pila sa ato adiri karon nga gusto mabanhaw sa diha mamatay atong lawas, taasan kamo. Pero mabanhaw. Ato mabanhaw gyud. Sa unang pagkabanhaw, uban kang Kristo. So kita ka lang. Okay? Now, kita na ipalo na ang atong karaan na pagkatao gilansang sa krus, uban kang Kristo aron malaglag ang magkasasala na lawas ug aron dili na kita maulipon sa sala. Ang war against death nga plataporma sa atong Ginoong Jesucristo. Kinahanglan nga atong itugyan atong lawas nga malaglag kini nga lawas aron nga kita dili na maulipon sa sala. Busa si Kristo nag-ingon, panlakaw kamo o himuan ninyong mga tinun-an ang tanan kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang una diri pagkaigsunan kamo ginatudloan sulod sa usa ka semana nga pagtudlo may tungod sa kamaturan. Ang sunod niya bautismo nga pagdawat sa ebanghelyo sa may balita. Ang Ginoo nag-ingon, tudloi sila nga tumanon ang tanan nga gisugo ko kaninyo. Unsay gisugo sa Ginoo? Ang napulo ka sugo sa Ginoo, bantayan ang adlaw ito kahulay o kapitong adlaw nga mao ang Sabado. O kung sa pa, gitugo ni Kristo ang balaod sa mayong paglawas, may tugo sa mga pagkaon nga katong mga gulay o prutas. O kung naamay, kung kaon ng litat karne, katong gialaw sa Ginoo nga dili hugaw. O di kaya ang utang na mao makapahugaw sa atong lawas. So, nailitak na ang mga kahigalaan ng mga kaisunan. Kita mo tanan. Bisa katong karaan ng bautismuhan. We need the baptism of the Holy Spirit daily. Dili lang sa tubig. Kaya ang importante, ang tinuod nga kaluwasan, maangkon usab sa tinuod nga bautismo. It is not only by baptism by water, but by the Holy Spirit. Ihangyo kung magtindog alang sa atong pag-angko. Ang ta. Labing lamahan, dalay mo ng Amahan, taliya sa mga laman na kinasusunod. Dilikat na sa kagabhiyon, ang iyang mga anak. Kami Ginoo, nagatuo na lumalaway lamang sa kalimutan o sa labing madali o sa dugay pang na panahon na nandoy sa kami. Na imo kami gamiton na instrumento mintas buhi pa kami. O nailikat na ang itugyan ang kilamuhi sa inyong mga kamot. Labi na Ginoo sa inyong mga anak na anunay desisyon sa pagbangko sa pagkahimugso pag-usap, pagkatawa pag-usap, dinha sa pinagi sa tubig o sa Espiritu. Minaw na Diyos, na matapos sa kanang paandam, kung kami usap, ingon na imong mga katawhan, padayon na nahangin sa walang Espiritu, na mo'y magbago o maglansang sa among karang pagkataw kada adlaw, o minaw na Diyos, na si Kristo ang mabuhi, kanang nagpuyo sa among kinabuhi, magkakaroon niya sa Panginoon, samtang kami nagpapaabot sa iyong ikalong pagkakaroon. O kinikanan ang lamang itugyan sa inyong mga gamot sa pangalan ng Jesus ng mga luwalas. Amen. Okay? So, umat na daw mga kaisunan, kung gatong bisa nagtambong mo direct seminar na ang katapusan na ito nga session, ugma yun sa adlaw na. So, natin buntag, natin programa na buntag. Umunya, gatong mga mo decide sa pagpabautismo, kung nasabta na ito ang balita,